So, ito na yung inaabangan natin na pwede na tayong maka-withdraw using our e-wallets. Kung sinasabing e-wallet, kung GCash, Coins.ph, ano pa. So, i-check natin dito. So, may option ka na mag-withdraw e-wallet. Pag pupunta ka sa e-wallet, ayan. Pwede kang mag-withdraw ng GCash, Paymaya, Coins.ph, GrabPay, StarPay. So, yun yung mga update nila. Ngayon, subukan natin i-check. Okay, so, una, kung gusto mo mag-withdraw dito, e-wallet, okay? Tapos, ilagay mo kung kano i-withdraw mo. So, mayroon available balance na 468. Pwede ko sabihin na mag-withdraw ka ng 222. Tapos, click mo lang, select yung e-wallet, GCash, Paymaya. Pag GCash, ang minimum is 100, ang maximum is 50. 50,000. Okay, so confirm mo lang ganyan. Of course, yung phone number mo connected sa GCash mo. Tapos, click preview. Okay? So, ito yung name ko lang din si GCash. Ayan. So, makikita nyo dito yung withdrawal fee is 10 pesos lang. So, pag i-okay mo yan, mapupunta agad sa GCash mo. Pero ayaw ko gawin yan. Basta ganun yung withdraw. Same lang din sa deposit. Okay, sa deposit, pwede ding GCash. Dito, crypto, di ba? Click mo dito sa deposit, crypto. Tapos, magkano yung deposit mo? 1,000, sabihin mo na lang. Okay? Pwede mong palitan to ng USDT. Para USDT mo papakita doon. So, 1,000. Confirm mo lang siya. Piliin mo GCash and then purchase. And then, i-confirm mo lang. So, $18. Walang fee pag mag-deposit. Yun ang maganda. Pag confirm mo ganyan, dadalhin ka sa dito. So, mangyayari, dediretso ka sa GCash mo. Doon ka na magbabayad. So, for example, 09 9. Okay, next natin yan. May send na code dito sa aking account. 672-303. So, tignan nga natin. Login to pay. So, subukan na lang natin mag-deposit. Okay, so, see. Yun. So, check natin. Okay, kung papasok. Ayan. Subukan natin pay. Proceed, completed, successful, sabi niya. And then, nag-message sila, meron na, okay? Your crypto purchase was successful. Ganun ang mag-deposit, ganun ang mag-withdraw. Marami kasing nagtatanong, paano natin mapapalago yung pera natin, okay? So pag beginner, mag-start muna tayo dito sa invest, okay? So, meron tatlo dito na option na pwede kang mag-invest. So, yung flexible earnings, once na nag-deposit ka, automatic na nag-accumulate siya ng reward. Pero pag gusto mo ng mas malaking ilagay, pumunta ka dito sa fixed earn. So, pwede mong i-deposit kung anong meron ka na coin dito. Okay, pwede dito sa BTC for 60 days. Anong meron kang coin? Meron akong USDT, di ba? Yan, USDT. Pwede ko siyang i-deposit. Pag i-check natin, makita mo dito yung fixed earn, di ba? Merong fixed earn ng USDT, 6% APR 60 days. Gaano katagal? 60 days na i-hold nila yon, hindi mo pwede ma-withdraw. Pero after 60 days, makaka-earn ka ng 6%. Okay, dun sa inilagay mo. Ngayon, ayaw ko ng 60 days, sabi mo, parang gusto mo lang ng hindi masyadong mahaba, mga 15 days, 30 days, pwede. Ang gagawin mo lang is pumunta ka sa customize. Customize dito part. So, anong coins meron ka? Meron ka bang BTC na pwede mong ilagay sa fixed earn, Ethereum, or USDT? Okay, USDT meron tayo, di ba? Yan. Earn now. Okay. So, pwede dito, makikita mo, 1 day, 5 days, 37 days, 19 days, 15 days. So, pwede mong baguhin. Yan, 11 days, 5%. So, pag i-click mo earn now, gaano kadami yung ilalagay mo? Pwede mong i-max lahat yung 28 or pwede kang maglagay ng kahit sabihin nating 10. Ganyan. So, for 11 days, yan na 11 ang pinili natin. Pag matapos ang 11 days, ang ibibigay sa akin is 5%. 5.17% ng $10. So, maliit lang. Kung mas malaki yung deposit mo, mas malaki yung APR. At kung mas matagal, mas malaki yung APR. So, walang problema ang USDT or yung mga stable coin kasi nga, hindi masyadong nagfa-fluctuate mga yan. So, andun lang sila naglalaro sa isang dolyar. Ang stable lang sila. So, kahit gaano katagal yan, ganun pa rin yung kanilang price. Pero, syempre, yung APR mo, pag tumatagal, mas malaki yung ibibigay. So, maganda ito pag gusto mo talagang magka-earn. Click mo lang yun, I have read and understood, then subscribe. Then, nakalagay na yung token mo sa fixed earn. Ganun lang, ang fixed earn. So, napag-usapan na natin itong fixed earn. Ngayon naman dito sa dual currency. Ano itong dual currency? So, madali lang to. Hindi masyadong risky. Ito yung popular na pinapakita nila para magkaroon tayo ng idea.
i-click natin to. Pwede nating palitan kung gaano katagal. So, 1 day sabihin na natin. So, ito yung popular sa kanila. So, anong buy low BTC? So, ganito to. Click mo yan. So, for example, meron akong USDT, okay? Na 28. So, ang mangyayari dito, may nakaset na sila. Ito yung nakaset na yung strike price niya is nasa 30,000 yung BTC. So, inilagay mo magkano pera ang pwede mong gastusin. So, yan, $28. Okay, $28 USDT. If the market price ng Bitcoin is below 30,000 sa tenor day natin, sa June 10, you will have both. Okay, nabili mo yung BTC sa price niyang 30,000 and nakapag-earn ka ng 209.5 APR. Pero naibibigay sa iyo yan ng BTC. Pero pag ang price ng BTC sa June 10 is above or equal sa 30,000, hindi maibibili yung $28 mo ng Bitcoin, nasa sayo pa rin, pero magkaka-earn ka ng APR na 209% ng 28. May i-add sa iyo yun sa USDT. So yung strike price natin is 30,000. So pag dating ng June 10, yung price ng Bitcoin is mas mababa dito sa 30,000, ma-i-convert ito into Bitcoin, mabibili mo yung Bitcoin sa halagang 30,000 at additional na 209% na APR. Pag above naman sa strike price, sa'yo pa rin to, may babalik pa rin sa'yo itong $28, hindi maibibili ng Bitcoin, plus yung APR niya na 209 APR sa USDT. Okay? So kahit anong mangyari, basta invest mo lang, kahit anong mangyari sa market, above or below man dun sa strike price, meron ka pa rin na makukuha. Meron ka pa rin makukuha. Paano maging risky to? Okay, hindi naman risky masyado. For example, ito. So, di ba, ang strike price natin is 30,000. Ngayon, bumaba siya, naging 29,000. Syempre, yung pera mo na $28 na ibili mo ng Bitcoin sa price ng Bitcoin na 30,000. Pero, paano pag pababa pa ng pababa? So, hindi mo na mahabol. Mako-convert automatic yung $28 mo. Pero, hindi naman masyadong risky kasi alam natin na aakyat din ang Bitcoin. Pero, ganun yung parang risk niya doon na pwede pang pababa yung price ng Bitcoin, pero ikaw naibili mo na sa 30. Okay, pwede bang maging 28, 29, 26 yung Bitcoin, pero ikaw ibinili mo na sa 30. Okay, same din dito sa buy low ito, di ba? Same din dito sa sell high. Tignan natin itong sell high. Ang strike price natin is 30,500. So once na na-reach niya ang 30,500, yung BTC mo is maibebenta into USDT. Tapos makuha mo pa yung APR na 212. Makukuha mo pa yung additional yun. Pero, paano pag mas aakyat pa to? Paano pag yung BTC is naging 34, 31, 32, 33? Ibig sabihin, hindi mo na makukuha yun. Kasi, automatic yan na mako-convert yung BTC mo pag na-reach niya itong strike price na 30,500. So, parang ganun, yung limited lang yung earnings mo, okay, pag sobrang tumaas ang Bitcoin. Yun yung parang downside ng dual currency. Kung below or above dun sa strike price na nakaset, meron ka pa rin makukuha. Pwede ka ding mag-set ng price mo kung gusto mo, kahit hindi mo nasundan yun. So, gusto kong ma-convert yung pera ko pag ma-hit ng Bitcoin sa 28. Pwede mong i-set. Ayan o. Tapos, ang APR mo is 47. Pwede mong ilagay lahat yung pera mo dito. So 28. Ano yun? So, 9 days. So, June 17, ang Bitcoin ay babagsak sa 28. Kung ang price ng Bitcoin is below $28,000, so June 17, itong 28 USDT mo is mako-convert into Bitcoin, maibibili siya. So, makita mo dito. Tapos, ang gagawin mo lang, ilagay mo dyan, and then, i-confirm mo, kaso lang, hindi pa pwede sa atin. Sorry, dual currency is not available. Pero maganda tong kung saan mas malaki yung kikitain mo dito sa dual currency. Okay na to sa Binance pero pag okay na, pwede nyo itong i-testing. Sa ngayon muna dito sa fixed earn lang muna tayo. Tapos pag available na itong dual currency, pwede nyo siyang i-try. Okay? Sa next na video natin, pag-usapan natin ang spot margin saka execution. Magandang whale fee, okay? So, lalo-lalo na integrated na ang GCash at mga ibang e-wallet na pwedeng mag-withdraw at pwedeng mag-deposit. Yan lang muna mga Lodi. Ako si Torogi and thank you so much for watching.